Kung lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos, tanong, ba't Diyos mismo nag-utos na gagawa ng tansong ahas? Sa mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 9, Diyos mismo ang nag-utos kay Moises. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kaniyang alisin sa amin ang mga ahas. At idinalangin ni Moises ang bayan. Sa talatang ito mga kapatid, mapansin ninyo, wala na. Butata na ang mga anti-Catholic na ayaw ng intersesyon, yung paglapit sa mga banal. Bakit? Hindi po ba sa bilang Kapitulo 21, versikulo 7, ang mga Israelita lumapit kay Moises, nakiusap, idalangin mo kami sa Panginoon. Kung may protestante at born again noon, baka sasabihin ng Moises, huwag na sila dapat lalapit sa iyo. Dumirekta na lang sila sa Diyos. Pero dito mga kapatid, napakalinaw na ang mga Israelita lumapit kay Moises, nakiusap, idalangin mo kami sa Panginoon. At idinalangin sila ni Moises. Eto, sa 8, at sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. See? Napakalinaw mga kapatid, ang Diyos mismo. Diyan pa lang sa lumang tipan nang paggawa ang Diyos ng tansong ahas para maligtas ang mga nakagat sa mga makamandag na ahas. So, sa bagong tipan, alam naman natin mga kapatid, na ang binanggit sa bagong tipan na sumasalamin sa mga bilang Kapitulo 21, versikulo 7, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 15. Kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon, kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ito ay upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito pa lang, makita ninyo na ikinumpara ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 15 ang kanyang sarili sa tansong ahas sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 21 mga kapatid. Kaya, kung paano umanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, ganun din ang anak ng tao. Upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa bagong tipan may basa tayo mga kapatid na larawan mismo ng ating Panginoon Jesucristo na ipinako sa cross at itinaas ni San Pablo. Asan yan? Protestant pa nasalin. Ito, Protestant nasalin. The Living Bible. Pansinin niyo ang nakasulat. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used
to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Napakalinaw Protestant na salin. I have waved a placard before you with a picture on it of Christ, kasama ang larawan ni Kristo na namatay sa cross, itinaas ng ating Panginoong Hesus.